Kapag sinabi po ng mga judges, halimbawa, kung sakali man, kasi di nga natin sigurado kung sila'y magbabasa na ng desisyon ng December 12 or gagawin nila ito by January na. Kung December 12, sabihin po nila na unfit ang dating Pangulo, ano pong mangyayari sa kanyang kaso? Sa Netherlands pa rin po, sa malamang magpapasko si Duterte. Hindi po yan makakauwi para po malinaw. At wag po ako ang inyong aawayin para po sa mga supporters. Kasi yun po ang nakalagay sa patakaran. Kapag unfit to stand trial ka, or kumbaga meron kang sakit or merong kailangang gamutin, merong kailangang i-address, posible pong i-institutionalize. Sabi nga namin, baka kailangan i-hospital yan, baka kailangan i-care home, baka kailangan, kanina pinag-iisipan ko nga to, sa Netherlands, iba yung approach nila sa dementia. Meron silang pinauso ngayon na tinatawag na dementia villages. Hindi sa kwarto-kwarto ipapasok yung mga pasyente, kundi parang sa maliit na bahay, parang kondo. Tapos hayaan silang umikot sa isang village na marami namang nagbabantay sa kanila. Kaya baka dalhin sa ganong pasilidad. Kasi kapag sinabing unfit to stand trial ka, hindi ka na nakakaintindi kung anong nangyayari sa paligid mo. Kaya yun po ang magiging options. Definitely hindi po magiging option na ibalik siya sa piling ng mga kamag-anak niya sa Pilipinas. Oo. Bakit po ganoon nga, Attorney Cristina? Kasi ang iniisip ng iba, pag sinabi ng mga hurado na unfit to stand for trial, ang iniisip nila, mapapabalik ang Pangulong o dating Pangulong Duterte dito. Pero hindi pala. Pag even fit or unfit, mananatili po siya sa The Hague, sa the Netherlands. Oo kasi yung unfit to stand trial, ang sinasabi nun, meron kang kondisyon. At kailangang malaman kung saan ang best place for you to get over your condition. And right now, if it is something about the mind, about dementia, the Netherlands is the best place to get that help. Hindi ko naman masabi na the best talaga dapat sa Pilipinas. May isang posibilidad na sasabihin niya, gagaling lang ako kung ako ay makakauwi sa bahay ko. Kaya lang, kung ididikit natin dun sa interim release decision, mukhang imposible siyang pauuwiin dahil nandun tayo sa konsepto na magiging banta siya dun sa proceedings. Kaya niyang mag-interfere sa proceedings kung babalik yan sa geographic location of the crime or kung saan naganap ang krimen, edi sa Pilipinas yan. At lalong-lalong na, hindi yan pababalikin ng Davao. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!